Habang ang kumikinang na celestial na mga mapa ay marahas na umiikot sa kanilang paligid, inihayag ng Magic Empress ang nakakatakot na katotohanan ng walang katapusang siklong ito. Ang kosmikong projection ay nagbago sa imahe ng isang napakalaking, pumutok-putok na astrolabe at isang basag-basag na orasan ng buhangin. Habang ang istruktura ay marahas na nabasag, ang mga buhangin ng oras ay sinipsip sa isang nakakatakot, apokaliptikong unos, habang ang Empress ay nakakatinding nagpapahayag na ang wakas ng timeline ay palaging eksaktong pareho, ang ganap na pagkawasak ng mundo, at pagkatapos na ang lahat ay lubusang maalis, ang timeline ay magsisimula lamang muli, na kinakatawan ng isang maningning na banal na mukha ng orasan na bumababa mula sa langit. Ngunit ang maringal na pangitaing ito ay biglang nilamon ng purong bangungot. Nakatago sa ilalim ng maningning na liwanag ay isang napakalaking kumikislat na masa ng matutulis, madilim na laman na natatakpan ng 12 dosenang nakakatakot na kumikinang na asul na mga mata. Nakatitig ng diretso sa harapan ng may napakabigat at taimtim na tingin, ibinagsak ng inaalihan na bata ang sukdulang nakakabigla sa mundo na bomba, inihayag niya na ang parehong apokaliptikong pagkawasak ng mundo at ang patuloy nitong walang katapusang muling pagsilang ay lahat ay inayos para sa isang solong, hindi maunawa ang kosmikong nilalang, ang walang pangalang hari. Ang Magic Empress ay taimtim na nagpatuloy sa kanyang nakakatakot na paliwanag, inihayag na sa walang katapusang pattern na ito, ang mundo ay laging nakakatagpo ng ganap na kapahamakan sa kamay ng Nameless Sovereign. Itinaas ang kanyang kumikinang na kamay patungo sa isang projection ng celestial na mga orasan, ipinaliwanag niya na pagkatapos ng pagkawasak na ito, ang oras ay umiikot lamang pabalik sa pinagmulan. Ikinuyom ang kanyang kamao habang ang mga orasan ay nagiging alabok, mabigat niyang sinabi na sa nakaraang timeline, ang isa bago yun, at maging sa kasalukuyang timeline na kanyang tinitirhan, ang pagkawasak ng mundo ay hindi kailanman napigilan. Gayunpaman, itinuon ang kanyang matalim na asul na mga mata kay Theo, ibinagsak niya ang isang napakalaking pagsisiwalat. Bigla siyang lumitaw bilang isang variable, si Theo ay lubos na nagulat, tinatanong ang termino. Tuwirang inamin ng Empress na siya ay palaging lubos na hindi mahalaga, halos hindi napapansin sa bawat ibang timeline, ngunit sa partikular na timeline na ito, nagbago ang lahat, inilista niya ang kanyang hindi posibleng mga nagawa, siya ay nakapag-isa na natuklasan ang mga nakatagong pagkanan ng Troeven clan, pinilit ang napakalaking digmaan na magsimula ng mas maaga kaysa sa nilalayon, at hindi ka panipaniwala, na iligtas pa niya siya, si Cassandra. Ang projection ay nagbago sa isang nakakatakot na imahe ng isang babaeng nakabitin sa pamamagitan ng mahiwagang mga string, tulad ng isang walang magawang pepe, habang inihayag ng Empress na siya ang emperador na palagi nilang nahuhuli at malupit na pinagsasamantalahan sa bawat ibang loop, bagamat kinikilala niyang hindi pa siya lubusang nakalaya sa kanilang pagkakahawak, mariin niyang idiniin na ang kanyang pagliligtas ay hindi kailanman nangyari sa anumang timeline, kailanman. Sa pagproseso ng nakakabaliw na pagbabagong ito sa tadhana, matalim na tinanong ni Theo kung bakit ang kanyang mga kaaway ay laging walang tigil na nahuhumaling sa kanya. Itinuro niya na ang kanyang kapangyarihan ng propecia lamang ay hindi sapat upang bigyang katwiran ang antas ng pagsasamantala na ito. Bilang tugon, tinawag ng Empress ang isang napakalaking, kumikinang, gayak na taong na naglalabas ng sinaunang enerhiya, nakakatinding inihayag niya ang tunay na premyo na kanilang hinahanap, ang ipinagbabawal na aklat ng oras, ipinaliwanag niya na naglalaman ito ng nakakapagpabago ng mundo na time magic na tanging siya lamang, ang nag-iisang may-ari ng kapangyarihan ng propecia, ang aktwal na makakabasa. Inihayag ng Magic Empress na gustong gamitin ng kanyang mga bihag ang ipinagbabawal na aklat ng oras upang pabilisin ang muling pagkabuhay ng Nameless Sovereign, nakatitig ng walang laman. Isang nagulat na si Theo ay galit na nagtanong kung bakit susubukan ng Troeven clan na buhayin ang gayong apokaliptikong nilalang, nagtataka kung ang kanilang mga kilos ay konektado rin sa muling pagkabuhay ng Mad Dragon Emperor. Napansin ng kanyang pagkalito, may pagmamalaking sinabi ng Empress na ang mga regressor ay malinaw na hindi alam ang lahat. Ipinaliwanag niya na parehong sina Granada Troeven at ang muling nabuhay na Mad Dragon Emperor ay may iisang nakakatakot na sukdulang layunin. Pareho silang nagnanais na mapili ng Nameless Sovereign at umakyat bilang isang outer god. Ang kosmikong sukat ng kanilang pagsasabwatan ay sa wakas ay nahayag. Nakakatinding na pagpasyahan ng Empress na ito nga ang dahilan kung bakit hinabol siya ng kanyang mga kaaway sa bawat solong timeline, kahit na nakipag-isa sa mapanganib na Holy Demon Church, lahat upang tulungan ang Nameless Sovereign na sirain ang mundo.
Nanghihina pa rin mula sa kosmikong pagbuhos ng kaalaman, ang multo na bise-komandante ay biglang nagpakita, magalang ngunit desperadong ginambala ang Empress. Sa pagpupumiglas na ay proseso ang agarang praktikal na banta, hiniling ni Doma na linawin niya ang nakakabaliwang usapan tungkol sa muling pagkabuhay ng Mad Dragon Emperor at ang Troeven clan na aktibong tumutulong sa Nameless Sovereign na sirain ang mundo. Tuwirang sinabi ni Theo na ang buong kwento ay masyadong mahaba upang ipaliwanag ng detalyado, ngunit inihatid niya ang tuwiran at nakakatakot na katotohanan, ang Troeven clan ay lubusang nagtaksil sa kanila at sila ay kasalukuyang nasa ganap na digmaan. Si Doma ay lubos na nagulat sa pagsisiwalat, ang matinding takot ay bumalat sa kanyang mukha habang ang isang kritikal at nakakatakot na detalye ay pumasok sa kanyang isipan, nabaliw niyang natanto na si Ode ay kausap lamang ang Troeven clan ilang araw lamang ang nakalipas, na nag-iwan kay Theo sa pagkabigla. Ang pananaw ay marahas na lumipat sa isang tahimik, nakahiwalay, nababalot ng nyebe na kubo sa gitna ng nagyayelong ilang. Biglang, ang payapang katahimikan ay lubusang nawasak, isang napakalaking, nakakayanig sa lupa na impact ang marahas na sumire sa bubong habang ang isang matangkad, mabigat na nakabaluti na figura ay bumagsak ng diretso sa kisame, dinurog ang mga sahig na tabla hanggang sa mga tipak, ang alikabok at mga labi ay umikot sa nakatatakot na manghihimasok habang siya ay walang bahala na tumayo sa gitna ng wasak na silid. Sulyap sa paligid ng mga guho, may kayabangan siyang kinutya. Napansin na ito ay mukhang tamang lugar at mapait na nagreklamo tungkol sa kung sinong hanggal ang gumuhit ng kakilakilabot na larawan na ibinigay sa kanya upang mahanap ito. Sa ibaba ng wasak na sahig, ang marahas na panghihimasok ay nag-trigger ng isang maliit na gintong kampana ng babala na tumunog ng baliw. Nang marinig ang biglaang nakakaalarmang mga tunog, isang batang babae ang mabilis na lumingon sa lubos na takot, natanto na sila ay nasa ilalim ng nakamamatay na atake. Desperado siyang tumakbo pababa sa hagdan ng bato, ang kanyang mukha ay mapatla sa ganap na pagpanik. Tumatakbo pababa sa koridor ng bato sa ganap na pagpanik, ang batang babae ay baliw na sumigaw kay Rezi at sa natitirang mga nakabalot na bantay, darating na ang mga kaaway. Desperado niyang binalaan sila na natuklasan ng Troeven clan ang kanilang nakatagong pasukan at naroon na sila anumang sandali. Mariing hinimok sila na kailangan nilang kumilos ngayon na, habang si Rezi ay mukhang bahagyang inis sa biglaang pagkabahala, ang natarantang babae ay biglang inilabas ang kanyang espada, mahigpit na hinawakan ang kanyang talam, mabigat niyang bulong, ngayong dumating na tayo sa ganito. Ngunit bago pa siya makagawa ng kanyang traidor na kilos, isang napakalaking nakakabulag na pagsabog ng asul na sword aura ang marahas na bumagsak sa kanya mula sa kawalan. Ang mga tilamsik ay marahas na lumipad habang ang nakakayanig sa lupa na impact ay nagwasak sa sahig ng bato. Sa kabila ng biglaang napakalakas na ambush, ang babae ay mahimalang nakapagtaas ng kanyang talam, perpektong hinaranggan ng mapangwasak na atake sa isang kisap mata habang ang sobrang puwersa ay nagpadausdo sa kanya pabalik. Habang ang magulong alikabok at mga labi ay kumupas, ang matangkad na nakatatakot na figura ni Theo Ragnar ay lumitaw mula sa usok, nakatitig sa kanya ng may lubos na nakakatindig balahibong intensidad. Mahina hong kinilala ni Theo ang kanyang kahanga-hangang reflexes, napansin na ang pagharang sa isang atake na tulad nito ay ginagawa siyang isang tunay na mabigat na mandirigma, ngunit ang kanyang tono ay agad na naging nakamamatay na malamig habang tinawag niya siya sa kanyang tunay na titulo, Tulip Garden Head Ode, itinaas ang kanyang talam, mariing hiniling ni Theo ang katotohanan, ibinagsak ang sukdulang bomba sa nahayag na traidor. Kailan ka nagtaksil sa Ragnar? Lumaki ang mga mata ni Ode sa ganap na pagkabigla habang ang kanyang buong traidor na pekana ay agad na nahayag. Si Rezi ay lubos na naguluhan sa biglaang akusasyon ni Theo. Sumigaw siya sa hindi paniniwala, baliw na nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ni Theo sa Gardenhead Ode na nagtaksil sa kanila. Pinagpapawisan ng husto, pinilit ni Ode ang isang kinakabahan na nauutal na tawa, desperadong nagkunwaring walang alam habang itinatanggi niya ang pagtataksil. Ngunit si Theo ay lubos na tumangging bumitaw, mapilit niyang kinorner siya sa matibay na ebidensya. Itinuro ang mga nakakabaliw na nagkataon, una, ang nakamamatay na asasin na pumasok sa di umano'y ligtas na flower garden, at ngayon ang kanyang maginhawang pagpapadala sa kanila sa ganap na nakahiwalay na kubo na ito. Mariin niyang inakusahan siya ng sadyang pag-akit sa kanila doon upang ibigay sila ng diretsyo sa kaaway. Ibinagsak ang kanyang kinakabahang pagkukunwari, galit na sumagot si Ode. Mariing sinabing tigilan niya ang kabulastugan, marahas niyang ipinagtanggol ang kanyang pride,
idineklara ang kanyang sarili bilang isang tapat na miyembro ng mga caretaker na nagprotekta sa hardin sa loob ng maraming henerasyon, sumisigaw ng kanyang titulo bilang Old Lamer, ang mapagmataas na pinuno ng angkan ng Lamer, galit niyang hiniling kung paano siya ng ahas na ipagbintang ang isang lingkod ng Ragnar. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang makasariling pangangaral, ang mga mata ni Theo ay kumikinang sa isang nakakatakot na matalim na pulang liwanag. Malamig niyang pinutol siya, tinanong kung talagang magpapanggap siya hanggang sa mapait na wakas, at ibinagsak ang isang ganap na nakakayanig sa lupa na bomba sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa kanyang tunay na pangalan, Old Ragnar. Nanlamig si Old sa lubos na pagkabigla. Si Rezi ay lubos na nagulantang, mahigpit na hinawakan ang kanyang side at baliw na nagtanong kung ano ang pinagsasabi ni Theo habang ang makapal na nagbabantang mga anino ay bumagsak sa mukha ni Old. Walang tigil na pinindot ni Theo ang kanyang napakalaking bentahe, inilantad niya ang kanyang sukdulang nakatagong lihim, inihayag na siya ay aktwal na isang direktang tagapagmana ng Ragnar, nakatitig sa nahayag na traidor, mariing hinamon ni Theo siya. Hinihiling na kung siya nga ay inapo ng nakalimutang pinuno ng angkan, kailangan niyang itigil ang pagkukunwari at aminin ito ngayon na. Pinagmamasdan ni Theo ang pangyayari, ang kanyang panloob na monologo ay nagpapakita ng kanyang matalas na intuisyon. Matagal na niyang pinaghinalaan na si Old ay hindi isang normal na tao. Bagamat ang opisyal na kasaysayan ay nagsasabing ang mga alaala ng pinuno ng angkan ng Ragnar ay lubusang nabura, ang kabaong ng nakalimutang pinunong iyon ay nanatiling perpektong pinapanatili. Na nagtulak kay Theo na maghinala, higit pa rito, nangatwiran si Theo na dahil ang mga multo ay pinalaya ng kamatayan, ang tanging mga individual na makikita ng Magic Empress ay ang mga nakatali sa kanilang Panginoon sa pamamagitan ng dugo, na humantong sa kanyang conclusion na si Old ay dapat na mula sa mismong lahing iyon. Habang si Rezi ay nakatayo sa pagkalito, nagtatanong kung ano ang pinagsasabi ni Theo. Hinarap ni Theo ang katotohanan na ang isang pinuno ng angkan ng Ragnar ay nakalimutan para sa mga tiyak na dahilan. Pinilit ang kanilang mga inapo na mamuhay bilang mga caretaker sa loob ng maraming henerasyon. Ang tensyon ay marahas na nasira nang biglang sumigaw si Old, "Tumahimik ka!" at sumugod kay Theo nang may napakalakas na puwersa. Ang kanilang mga talam ay marahas na nagkiskisan sa isang nakakabulag na kislap ng mga tilamsik habang naglabas si Old ng isang panghabang buhay na matinding galit. Ang kanyang mukha ay namutawi sa matinding galit, mariin niyang ininsulto ang lahi ni Theo, na binansagan siya bilang walang iba kundi isang mayabang na hangal mula sa isang collateral na bloodline. Galit na sumigaw siya na wala siyang alam tungkol sa kanyang sakit o sa pagdurusa ng kanyang pamilya at walang karapatang husgahan siya. Lumulutang ng mataas sa itaas ng magulong nakakayanig sa lupa na tunggalian, isa sa mga multo na ninuno ang nanunood ng marahas na sagupaan ng may matinding kalungkutan. Ang multo na figura ay labis na nagdalamhati sa trahedya at mapait na pagbagsak ng bloodline ni Old habang ang mapangwasak na katotohanan ng nakaraan ay sa wakas ay nahayag. Mga siglo na ang nakalipas, sa gitna ng isang nagniningas na apokaliptikong likuran, ang kanilang orihinal na Panginoon ay lubusang naglaho, nag-iwan lamang ng kanyang bloodline. Ang batang naiwan ay masyadong bata upang magmana kahit isang bahagi ng maalamat na sining ng espada ng angkan. Upang lalong lumala ang sitwasyon, ang mundo ay lubusang nagbura ng bawat solong alaala ng ama ng bata, ang tunay na pinuno ng angkan. Inalis sa kanilang napakalakas na kapangyarihan at pamana, ang nakalimutang mga tagapagmana ay puwersahang pinalayas mula sa kanilang nararapat na lugar bilang mga kahalili ng Ragnar. Ang trahedya at nakakahiyang pagbagsak na ito ay minarkahan ng mapait na simula ng pamilyang Lamer, na pinilit ang tunay na mga tagapagmana na mamuhay sa mga anino bilang mga tagapangalaga sa loob ng maraming henerasyon. Ang paningin ay marahas na bumalik sa brutal na realidad ng libingan sa ilalim ng lupa, na pinakain ng mga siglo ng kumukulong sama ng loob. Si Old ay iwinagayway ang kanyang talam ng may nakakatakot na desperadong kapangyarihan. Mariin niyang binansagan si Theo at ang kanyang buong lahi bilang walang iba kundi mga kaawa-awang magnanakaw na nagnakaw ng nararapat na trono ng kanyang pamilya. Inilagay ang lahat ng kanyang paputok na galit sa isang napakalaking, mapangwasak na pababang atake. Marahas niyang inutusan ang batang swordsman na itigil ang pagmamaliit sa kanya. Ang nakakayanig sa lupa na impact ay sumira sa sahig ng bato, nagpadala ng shockwaves at mga labi sa lahat ng dako. Ngunit nakatayong perpektong matatag sa loob ng magulong ulap ng alikabok, si Theo ay nanatiling ganap na hindi naapektuhan, itinanim ang kanyang mga bota ng matatag laban sa napakalakas na puwersa. Ang batang tagapagmana ay naghanda ng kanyang tindig,
ang kanyang talem ay biglang pumutok sa isang napakalaking, nakakabulag na pagsabog ng asul na aura habang naghahanda siyang lubusang patahimikin ang desperadong paghihimagsik ng Tridor. Si Ode ay lubos na nagulat nang ilabas niya ang kanyang galit at desperadong atake, marahas na gumanti si Theo sa isang napakalaking, nakakabulag na pagsabog ng asul na sword aura. Ang sobrang lakas ng kanyang mapangwasak na atake ay lubusang sumire sa kanyang momentum, na nagpadala sa Tridor na tagapangalaga na marahas na dumausdos pabalik sa basag na sahig ng bato sa isang napakalaking ulap ng alikabok at mga labi. Mataas sa itaas ng magulong larangan ng digmaan, isa sa mga multo na ninuno ang nanunood ng brutal na sagupaan ng may lubos na paghanga. Ang multo na veterano ay hinimas ang kanyang baba sa tunay na hindi paniniwala. Napansin kung gaano kahusay na ganap na nanullify ng batang swordsman ang mabangis na atake ni Ode habang perpektong pinapaliit ang collateral damage sa nakapaligid na libingan. Ang sinaunang multo ay buong pagmamalaking kinilala ang hindi kapani-pani walang mabilis na paglago ni Theo, na nagpapatatag sa batang tagapagmana bilang isa sa mga ganap na pinakamahusay na mandirigma ng Ragnar. Sa wasak na sahig, si Ode ay nanginginig sa lubos na pagkabigla, nakatitig ng baliw sa tindig ng batang swordsman. Desperado niyang hiniling na malaman kung paano niya nalaman ang partikular na sining ng espada. Ang kanyang isipan ay mabilis na umaandar habang mariin niyang sinasabing ang mga lihim na pamamaraan na iyon ay mahigpit na ipinapasa lamang sa nakatagong linya ng mga caretaker. Nakatayong matatag sa gitna ng kumukupas na usok, isang tiwala at mapang-uyam ng ngiti ang kumalat sa mukha ni Theo. Lubos na hindi naapektuhan ng kanyang pagpanik, mahinahon niyang ibinagsak ang isa pang nakakayanig sa lupa na bomba sa nahayag na Tridor. Hinamon niya ang natarantang babae. Tinanong kung maniniwala pa ba siya kung ihahayag niya ang katotohanan na ang maalamat na 279 na kaluluwa ng Suicide Squad, ang mismong mga ninuno na gumagala pa rin sa sagradong libingan na kanyang pinapanatili, ay personal na nagturo sa kanya ng eksaktong mga galaw na iyon. Samantala, mataas sa itaas ng subterranean na labanan, ang hindi maisip ay nangyari na. Ang di umano'y hindi matatagusan na lihim na pasukan ay lubusang nalabag. Isang mabigat na nakabaluti na bota ang marahas na tumapak sa malamig na hagdan ng bato ng nakatagong libingan. Lumabas mula sa mga anino, ang magaspang na may peklat na komandante ng puwersa ng pagsalakay ng Troivan ay walang bahala na sinuri ang madilim na daanan. Sa pagdaan sa makapal na mga sapot ng gagamba, ang veteranong mandirigma ay tunay na nagulat. May kayabangan niyang napansin na lubos niyang inaasahan na ang nakalimutang guho na ito ay ganap na marumi. Kinukutya ang mga caretaker sa pagpapanatili ng sinaunang santuaryo nang hindi kapani-pani walang maayos. Madilim niyang inisip na siya ay lubos na hindi makapaghintay na makita kung paano eksaktong pinaplano ng angka ng Ragnar na tanggapin ang kanilang mga hindi inanyayahang bisita. Habang inilalabas niya ang nakakatakot na banta, ang pananaw ay marahas na lumipat pabalik upang ipakita ang isang ganap na apokaliptikong tanawin. Nagmamarcha ng walang tigil sa likuran niya sa pamamagitan ng madilim na koridor ng yungib ay ang buong hindi mapigil ang lakas ng Troivan Heavy Cavalry, ganap na handang paliguan ang sagradong libingan sa dugo.